Magandang araw mga ma'am sir. Napakaswerte natin ngayon dahil makakasama natin ang isa sa tinitingala at kinikilalang entrepreneur o negosyente, ang Sir Billy Dominguez. Sir Billy, magandang araw po sa inyo at isang karangalan na kayo po ay amin pong makasama. Magandang araw, Boss Eric. At siyempre, magandang araw din sa marami mong followers. Thank you po. Siyempre, kaya ho namin kayo gustong ma-interview dahil isa kayo siyempre sa mga nagbibigay inspirasyon sa mga kababayan natin na gustong maghanap buhay. Ang isang katanungan ko po ay, meron nga ba talagang pera sa pag-aahente ng real estate? Ang magandang sagot dito, meron tayong masasabing pera dito basta ang ahente ay utak negosyante. Kaya nga ako po yung tinatawag na pambansang negosyante dahil tinutulungan natin ang mga kababayan natin na gustong kumita, na less yung puhunan, less yung risk, kaya pumapasok po sa real estate. Pero dapat pagpasok natin sa pag-ahente sa real estate, pusong ahente, utak negosyante, yan may papangako ko, may pera sa real estate selling. Yun. Kaya tayo, kahit na anong uri ng negosyo ang papasukin natin, dapat talagang may pusong negosyante po tayo. Katulad nito, si Sir Billy, hindi naman na natin may kakaila na naging successful siya when it comes to real estate business. Kaya yung mga followers din natin dyan na sinasabi, gustong magnegosyo, pero walang sapat na puhunan. Eto na, yung pinaka magandang pagkakataon nyo na makapag-ipon ng puhunan kung gusto nyo magnegosyo. At saka, ang real estate business kasi ay kahit wala kang puhunan, tama po, Sir Billy, ano? Yeah, if I may share, Boss Eric, no? Ako kasi dating government employee at akala ko doon ako magre-retire kasi una, yun lang alam kong trabaho. Pangalawa, nag-enjoy naman ako doon sa aking trabaho bilang government employee. Kaya lang, dumating yung punto na gusto ko ring umasenso, gusto ko magnegosyo. Pero nung magsimula akong isipin yung pagninegosyo, bumangon yung ilang mga constraints or concerns. Ano ito? Anong negosyong papasukan ko? All throughout government employee ako. Wala akong alam sa negosyo. Pangalawa, saan ako kuha ng kapital? Government employee lang ako. Sapat lang sa pangailangan ko yung sinusweldo ko. Sabi ng iba, di mangutang ka o kaya mag-loan ka. O nga, no, pwede naman. Pero naisip ko, alam kong negosyo, meron kasamang risk yan paano pag nangutang ako, tapos na-bankrupt ako, di may utang pa ako. Sabi ko, mukhang malabo to, government employee na lang all throughout, at least may fix akong trabaho, may fix akong sweldo, dito na ako magre-retire, may retirement benefit pa ako. Until one day, na-kumbinsi ako mag-attend ng real estate selling seminar dahil ang sabi nila, ang real estate selling daw, maganda siyang source of income. Unlimited daw yan, basta magaling ka. Sabi ko, ahente, di ba para yan sa walang mga trabahong makuha? Ganun ang tingin ko doon sa selling. Buti na lang, magaling yung na-attendan kong trainer dun sa seminar rin. Ang sinasabi niyang unang-unang statement niya, alam niyo ba, real estate selling is a form of entrepreneurship. Ang pag-ahente ng lupa o bahay ay ginawa niyong negosyo, yayaman kayo dito. Yun ang magic word sa akin. Kaya mula nun, isinapuso ko, isinaisip ko ng real estate selling, yun ang negosyo. At yun na yung naging negosyo ko mula 35 years ago, Boss Eric. Wow. Pagkaiba kami ng experience siyempre ni Sir Billy, kasi ako galing ako sa siyempre nag-employed din ako at the same time nag-business. Pero totoo po 'yon. Kaya ako pinasok ang real estate business kasi mas nakikita ko na mas madaling i-manage yung real estate. Kasi at the end of the day, ang pagninegosyo po ay pagbebenta ng produkto o kaya serbisyo. Kaya yung mga followers natin diyan na gustong magnegosyo pero wala kang sapat na puhunan, subukan mo muna yung sarili mo sa real estate. Ako nga 25 years na rin ako sa negosyo, pero bakit ko pinasok tong real estate? Kasi nakikita ko at naniniwala ako doon, sir, sa mindset ninyo na pinakamadali talagang pagkakitaan yung real estate. Tama po ba? Tama po yun. At ang maganda pa nito na talagang nagtulak sa akin dito na hanggang ngayon ay 35 years na ako, never akong nagkaroon ng ibang negosyo kundi real estate. Dahil kung paano ko siya nakita nung 35 years ago hanggang ngayon, yun pa rin. Ano ito? Una, ang demand for real estate ay tuloy-tuloy. Habang may pinapanganak, habang may nag-aasawa, habang may nagre-retire na mga old people, merong iba-ibang pangailangan ng real estate. So, ibig sabihin, kung papasok kasi ng negosyo,
Eh di ba dapat gusto mo yung alam mong meron kang tiyak na merkado, may tiyak na market. So hanggang ngayon, ang housing backlog natin ay mataas pa rin dahil kulang pa talaga yung availability ng properties sa mga nangangailangan. Kailangan lang talaga pagtugmain natin yung real estate property na ibebenta natin dun sa nangangailangan. So, magninegosyo ka, di ba gusto natin may tiyak kang market para siguradong may benta ka at may kita. So, yun ang isa. Ang pangalawa, na bonus dito pero maganda ring motivation, pag nasa real estate ka, ang laki ng nagagawa mong impact sa community dahil lahat ng kliyente mo natutulungan mo. So kung dati government employee ako, public service, dito sa pagbebenta ng real estate, para ito na rin yung bago kong public service or advocacy. Ang makatulong sa bawat pamilyang Pilipino na magkaroon ng isang bahay para sa kanilang pamilya o kaya matulungan naman natin yung mga kababayan nating naghahanap ng sound investment, ang real estate, sigurado, sure na investment. Yan. So anong slogan ko ngayon bilang real estate negosyante? Sa real estate, nakakatulong ka na sa iyong kapwa, yumayaman ka pa. Balik na rin man natin, sa real estate, yayaman ka, pero mangyayari yon pag marami kang natulungan na kapwa natin, lalo na yung pamilyang Pilipino. Oh, tama po yun. Saka every Filipino, they deserve a home. Yes. At pangarap ng bawat pamilyang Pilipino para sa kanilang sense of dignity, sense of security, ang magkaroon ng sariling bahay. Ayaw ba nating tayo magkaloob noon? Tapos kikita pa tayo. Tama po. Kaya mga ma'am sir, nakatulong ka na, nagkapera ka pa. Yon ang maganda sa negosyong real estate. Yan po. Meron na naman tayong gustong tanungin kay Sir Billy kasi siyempre sa kanyang 35 years experience sa real estate, isa sa mga gusto rin na kasi natin kaya tayo pumasok sa real estate ay hindi lang para kumita ng pera. Although yun naman ang goal ng bawat negosyante, para kumita. Pero at the same time, tayo dito para tumulong dun sa mga gustong magkapera din. Ang tanong ko, Sir Billy, ay paano ba natin matutulungan yung mga gustong maging ahente sa real estate para sila ay kumita, para may pagkakataon din na mabago yung kanilang buhay? At siyempre, para matulungan, siyempre, aside dun sa sarili nila, matulungan nila yung kanilang pamilya. Well, Boss Eric, batay sa aking experience na rin, no? Ako'y dating government employee, tapos sumilip dito sa real estate, nakita ko, ang real estate selling ay pwedeng para sa lahat. Pero siyempre, katulad ng ibang pagninegosyo, meron tayong hinahanap na talagang pwedeng mag-click dito o talagang magkakaroon ng pag-asenso. Ang unang-una dito, dapat we open ka sa mga opportunities. Kasi ang real estate is an opportunity-oriented business. Basta marunong kang mag-capture ng opportunities at the right time, at the right place, pwede kang pumasok dito sa real estate. Dahil unlimited yung opportunity dito, unlimited yung opportunity na kumita at matupad yung pangarap mo dito. Kaya naghahanap tayo ng mga kababayan nating open sa opportunities dahil kung opportunity hinahanap mo, ito yung real estate. So anong opportunity dito? Hanapin mo lahat ng mga kababayan natin na gusto magkabahay, gamitan mo ng tamang product knowledge, gamitan mo ng tamang sales process, at siyempre, pinaka-importante lahat, yung tamang mindset. Sigurado, magkiklik tayo dito sa real estate business. Ayun. At saka siyempre, sa lahat naman ng negosyo, talagang may risk. Pero dito kasi sa real estate, ang pagkaintindi ko, ang risk mo lang dito, yung time and effort mo. Kung gusto mong kumita talaga, maglaan ka ng oras at panahon. Kasi yan na lang yung i-invest mo yung oras at saka yung panahon mo, saka yung knowledge mo. Tama po ba, sir? Yes. In fact, sabi ko nga, kaya ako pumasok sa real estate, ang una ko nagustuhan, yung lesser yung risk. Kasi talagang more on opportunity siya. Kaya lang, katulad ng ibang pagninegosyo, pag may magandang opportunity, kailangan mo ng sipag, tiyaga, determinasyon at tamang mindset. Pag meron ka nun, sigurado, welcome ka sa real estate at ang success ay siguradong dadating sa iyo. Ayun, ang mawawala lang dito, siyempre, hindi mo na kailangan mag-invest ng pera. Ang kailangan mo lang, panahon. Doon mo masusubukan din yung sarili mo kung talagang pwede ka sa real estate. Yes. Yan. Natutunan naman tayo, mga ma'am sir, kay Sir Billy Dominguez. Kaya kung gusto nyo talaga na pumasok sa negosyo, real estate ang best for you. Kasi dito, sipag, tiyaga, diskarte. Dati may kasamang pera, pero siyempre kung real estate pinasok mo, talagang sipag, tiyaga, diskarte. For the longest time na nagbi-business po tayo, yun nga bakit hindi ako nag-real estate noon pa.
bakit ngayon ko lang naisip. Pero still, hindi yun late para mag-start ng real estate business. Ngayon, siyempre sa tagal ho nating nag-uusap, kayo po ay isa sa mga naging mentor ko para pasukin pong tong real estate. Ngayon, this time, magbebenta na po tayo ng mga properties, siyempre. Ang tanong ko ngayon, bakit po sa Cavite ang masarap mag-invest when it comes to real estate? Siguro, Boss Eric, ang masasagot ko dyan ay based na rin sa karanasan ko. No? I guess I've been into the real estate selling business dito sa Cavite for around 20 years na ngayon. At nakita ko yung potential nito at saka yung magandang resulta ng pagko-concentrate sa Cavite. Unang-una, dahil after Metro Manila, which is alam naman natin ngayon saturated na, di ba? Congested na at saka sobrang mahal na. Medyo hindi na siya magandang investment para lalo na dun sa mga nagsisimula. Kaya ang una ko nakitang best option ngayon, yung pinakamalapit sa Metro Manila, which is Cavite. Kaya nag-focus ako sa Cavite area pagdating sa real estate selling at sa pag-imbita ng mga investors. At ang maganda ngayon, through the years, yung development naman ng Cavite, maliban sa malapit sa Metro Manila, nagkaroon pa ng maraming mga developments katulad ng infrastructure projects. So, siyempre, road network, mga highways, mga yan, na IACS, di ba? Merong Cavitex. Ngayon, dadating pa yung CALAX. Di ba sa real estate, very critical yung tinatawag nating accessibility o kaya yung mga infrastructure projects. Yeah. Kaya ang Cavite ngayon ay nag-enjoy ng maraming mga developments na talagang nagko-contribute sa growth ng real estate. Kaya yan yung isang nakita ko bakit ang Cavite ngayon ay isang booming area pagdating sa real estate development. Saka hindi nyo na itatanong mga ma'am sir, kaya lagi nating na-interview si Sir Billy Dominguez kasi siya ay isa sa mga mentor natin for his, siyempre, yung kanyang tagal na sa industriya ng real estate business. Kaya nakipag-partner tayo sa kanila between TNC Properties and Green Circle Properties. At nagpapasalamat po kami dahil siyempre kahit papano ay malaking tulong po yun na pinaunlakan nyo yung partnership natin. Isa lang naman po yung goal natin, makatulong po sa mga kababayan natin na naghahanap ng pagkakakitaan na kahit nasa bahay lang sila, may asawa, nanay, tatay na may time para gustong kumita ng pera. At natutuwa po kami dun sa partnership na ito, TNC Properties, Green Circle Realty, itutuloy pa rin natin dito yung sinimula naming vision and mission kung saan bibigyan natin ng pagkakataon lahat ng inyong mga followers na nakasubaybay sa inyo na magkaroon ng opportunity, na magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng abot kayang pabahay kasi pangarap nga ng lahat ng pamilyang Pilipino yan. And at the same time, ito na rin pagkakataon ng mga followers ng Boss Eric na magkaroon ng malaking income opportunity sa pagtulong sa ating mga kababayan na magkaroon ng bahay pero kumikita sila na halos walang puhunan, wala halos yung risk, and at the same time, measure ng produkto na alam natin kailangan ng merkado natin. Yan. Kaya abang-abang lang kayo mga ma'am sir at mag-i-invite tayo ng mga agent para tignan natin kung talaga kayo ay gustong kumita. At the same time, nakakatulong kayo sa kapwa. Abang-abang kayo at magkakaroon tayo ng seminar about sa real estate agent. Lalong-lalo na, dito sa Cavite, napakarami pa ditong pwedeng i-develop natin or i-recruit natin na gustong kumita at the same time makatulong as real estate agent. And dito na rin naman tayo sa Cavite, Sir Billy. So, dapat yung kliyente natin, hanapin na natin yung mga taga Cavite. At ang maganda dito, Boss Eric, talagang abangan nila ang pagsasanib puwersa ng TNC Properties at Green Circle Realty. Tapos ang project natin, Cavite, na talagang booming area. Parang ito na talagang napakagandang pagkakataon na pwedeng abangan ng ating mga kababayan. Ayan na nga po at official na yung partnership natin with TNC Properties and Green Circle Realty. Yun. Maraming salamat po at kami ay inyong inaccept na maging partner sa real estate although kami ay kumbaga newpreneurs in terms of real estate. Yan. At kami naman ay buong puso nagpapasalamat na napili kami ng TNC Properties na alam ko lalaki isang real estate company at nandito naman ang Green Circle Realty committed na gabayan katulad po ng ginagawa natin sa iba pang mga nating kasama sa real estate na ngayon ay matatagumpay na ring real estate companies. At yan po ipapangako natin, ibibigay natin ang ganyang suporta sa
TNC Properties na magdi-develop naman ng mga neopreneurs o mga bagong inspirasyon sa real estate business. At ang good news po natin dyan, mga ma'am sir, magkakaroon tayo ng mga seminars sa Quezon City, sa Pasig, at sa Cavite. So mag-abang-abang lang kayo, mag-a-announce po kami para magbigay po ng inspirasyon, syempre, ang Sir Billy para yung mga gustong mag-salespreneur at newpreneur. O yung tinatawag nating negosyante, pusong ahente, utak negosyante para lahat po tayo ay maging matagumpay sa larangan ng real estate selling business. Ayun. So abang-abang lang po kayo mga ma'am sir at kami ay mag-a-announce sa page ng TNC Properties at sa page ng Green Circle Realty. At syempre, sa page ko po, Eric Redolpin, at sa Ako naman po ay sa Green Circle Realty o sa inyong pambansang negosyante page. TNC Properties, Green Circle Realty. it's It's official!